Hello, Lavanda. Good morning. Greetings all the way from my bromeliads. So sila yung mga bromeliads ko. Okay, may mga maliliit. Ito yung mga itong portion na to babaguhin ko. Ito yung lalagyan ko ng mga nanay na nagbibigay ng anak sa atin, no? Sa mga plantito at plantita dyan, ito pala ang tawag nito ay mga bromeliads, no? Bawat bromeliads ko ay may mga pangalan yan. So they belong to the family of Neurigella. Okay, may mga pangalan yan. Okay. Pero hindi ko na memorize lahat. Maganda din naman ang bromeliads. So, actually, okay, dito sa Australia, may malaking organization ng mga bromeliads. So, hindi totoo yung binabahayan sila o pinupugaran sila ng mga lamok. Hindi naman totoo yun. Kasi may natural substance yung bromeliads, ang stock ng bromeliads para hindi mamahayan siya ng mga pinupugaran ng mga lamok. Yun totoo. Huwag kayo maniwala dyan. Bahala kayo dyan. So, babagawin natin yan. Ililinis na natin. Organize natin dyan. Okay? There we go. So that's before the thing. Yan, malinis na sa na damuhan na natin siya. So ngayon, lalagyan natin ng bagong potting mix sa ibabaw. Bago natin i-arrange yung mga mother plants. Kasi yung mga mother plants, actually, habang nabubuhay pa, nagbibigay talaga sila ng mga pops nila. So, talagang ganyan ang mga ina, no? Likas sa mga ina na habang buhay pa, talagang nagbibigay ng pag-ibig yan. Nagbibigay ng mga anak hanggat kaya pa, di ba? Kaya huwag nating itsapera ang ating mga nanay, no? Gaya ng mga mother plants, no? Yung mother plants, habang may buhay, huwag niyo itapon. Kasi, yan, nature sa kanila yung magbibigay ng bagong anak. Diba? Minsan tayo lang ng mga anak ang hugot ha. Minsan tayo lang naman ang mga anak na nakalimot sa ating mga nanay. Iba dyan, swerte nga kasi may mga nanay pa. So habang buhay pa yung mga nanay niyo, kahit mga kulubot na ang mukha, mahalin niyo pa rin. Walang pagbabago sa pagmamahal. No? So, swerte kayo kasi may nanay pa kayo. Ako, wala na akong nanay. Maagang nawala ang nanay ko. Mga nasa middle, middle 50. Wala nang nanay ko. Kasi iba talaga yung buhay na mayroon pang nanay. Kasi yung nanay, siya yung source of unity at home. No? Kahit may tatay pa kayo, pero may mga tatay naman talaga na ganun. Pero nature sa nanay ba na siya yung parang uniting force. Parang nasa kanya na talaga. Nature sa kanya na. Siya yung So, gaya ng mga mother plants, flex ko pa lang. No? Being a plantita, hindi tayo dapat mamimili ng mga ng mga plants na alagaan. So, meron akong motto in life, being a plantita, na every plant is important. Bawat halaman ay mahalaga. Bawat may buhay na halaman ay mahalaga.
Mahalaga talaga kasi pinagkakahalaga sila dito sa Australia. Hindi dito, ah, hindi dito yung ugaling hingi-hingi. Walang hingi-hingian dito. Hindi ka pwedeng diyan sa ano tabi-tabi diyan sa mga neighbor mo. Hindi ka pwedeng makahingi kasi dito walang pakialaman. So kaya I really believe na bawat halaman na may buhay ay mahalaga. Okay, so wag mamimili either trending na mga plansya, either ganitong bromeliad, wag niyo isnapan kasi ano, okay, that cost money as well. So anyway, so maglalagay na tayo ng soil, okay? So, ilalagay natin yung courage grow para naman mabago yung soil na dito. So, ganyan-ganyan lang yan. Tapos later, ouch! Ouch! Ipapakita ko sa inyo kung ma-arrange na yung mga mother plants. Ayan. So, nandyan na. Okay. The transformation. So, look at it. Kahit mga nanay na sila makulubot ng kanilang mga dahon, pero may buhay pa sila mga langga. So, kikarapatan din nilang magkaroon ng magandang tahanan. So, kaya, nilinis ni mga Joella de Plantita ang kanilang bagong sanctuary. Okay, kasi nagbibigay man sila ng mga babies, mga pups. So, look at that one. Oh, diba? So, may pups yan. So, okay, tingnan mo, may pups din yan. Okay, pups. Ipapalaki pa natin yan mga 2 months. Tapos, harvestin natin. Oh, yan, dyan. Oh, tingnan mo. Oh, sa ilalim. Oh, andun. Tapos, itong malaki. Oh, meron siya. Okay, meron siyang sumisibol doon. Kaya yung isnabin, may pangalan yan, Neo Sweet Habit. Okay, doon ang pangalan si New Beauty Spot. Meron din pangalan doon. So, hayan, di ba? Okay, masaya na sila. At saka yung nasa likod, yun ang harvest ko before. Okay, pero meron pa rin akong doon. Okay, no? So, yan. Hello to you, geranium. Okay. Diba? Oh, plantita. Hello sa mga plantita. Kaway-kaway. Subscribe naman dyan, mga ba? Yes! Okay. So, ayan. Diba? Maganda na sila. At doon, lilinisin ko pa yung bahagi na yun kasi dapat imumove ko yung ibang mga terracotta na mga bromeliads ko kasi November na. Naalala ko na pag November, sobrang init. Going to summer na siya, masusunog yung mga dahon kaya it should be under the shade. Okay, look at that one. The gum tree, it should be under that one. Okay. So, diba? Masaya na sila. Ano sa tingin nyo, mga plantito at mga plantita? Okay, by the way, mayroon akong tips sa mga plantito at mga plantita. Okay, ang dami ng mga na-addict sa mga plants ngayon. Hindi lang tayo, bili ng bili. Bili ng bili pero wala tayong time. Mag-repot at mag-plant sa kanila. At saka, being a plantita, dapat may time tayo na magdamo, maggunting sa kanila mga dried leaves, magkuha. Diba kasi yun ang ma-maintain sa kanila na maganda sila. So we should have to allow time para sa mga plants natin. Magwiwid tayo, maggugunting tayo ng mga dried leaves. So yun. So diba maaliwalas na siya? Okay, maaliwalas na siya tingnan. Okay. So, ito lang yung sa bahagi ng likuran ng bahay namin. Pero, meron pa rin akong maraming bromeliads sa harapan ng bahay. Meron pa rin bromeliads dyan.
Have you noticed? Kaya wag ninyo akong i-bash. Ako si Plantita na mahilig ng mga bromeliads. Alam niyo, ano kasi yung bromeliad? Pag ganito yung kulay ng kanilang foliage, di ba? Ang gaganda. Iba't ibang kulay. Hindi sila boring. Tingnan mo. Okay, ikaw lang ang boring. Okay, tingnan mo. May pink pa yung pops na yan. Galing Queensland. So, kaya masaya na sila mga kaplantito at mga plantita. Ano pa ba ang inihintay nyo? I-subscribe nyo naman si Mamang Joella Di Plantita. Thanks for watching. Bye-bye. This is Mamang Joella Di Plantita from Melbourne, Australia.